Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ito ang tugon ni Jesus sa mga tamang pahayag na isang guro ng batas. Umikot ang kanilang pag-uusap sa pinakamahalagang utos, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Nagtagpo ang kanilang pananaw. Naroon nga ang buod ng kautusan. Sa dinami-rami ng atas at panuntunan na hinimay at ipinatutupad ng mga guro ng batas at ng mga Pariseyo, nakalilito na sa ordinaryong Hudyo kung ano ang kanilang susundin. Sa dami nga nito, malaking palaisipan din siguro kung anong saysay ng mga ito. Ayon sa kanilang tradisyon, lampas sa 600 batas ang itinuturo at ipinatutupad. Kulang ang bilang ng araw sa isang taon para mabigyan ng atensyon ang mga batas sa bawat araw. Magandang paksa kung ano nga ba ang pinakamahalaga. Humugot si Kristo sa banal na kasulatan para bigyan linaw ito. Mula sa Deuteronomio, ang pagmamahal sa Diyos. Mula naman sa Leviticus, ang pagmamahal sa kapwa. Pinagsama ng Panginoon para buuin ang larawan ng hinahangad na bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos. Marami pa tayong lalakbayin para maghari ang pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ikaw, saan ka magsisimula?